Paano nga ba maghigante sa isang narcissist? Kung biktima ka, normal na maisip mo yan. Kasi ibang klase yung damage eh. Maliban sa sobrang sakit, sobrang nakakabaliw siya. Kasi sinaktan ka na nga, pero mukhang mabait pa rin siya in public. Anghel sa karamihan, pero kung kayo-kayo lang, napaka-demonyo. Kaya pag nagkukwento ka sa mga mutual friends nyo, madalas hindi ka pa pinapaniwalaan. Kasi nga, ang ganda ng image niya. Sobrang classic, di ba? Kaya tempting talaga maghigante kasi ang unfair. Ikaw walang tulog siya, chill lang. Ikaw wasak na wasak, siya nakangiti pa rin. Pero pakinggan mo to, high risk pag nagdesido kang mag-revenge. Bakit? Una, yung smear campaign. Pag gumanti ka, bibigyan mo lang siya ng ebidensya para baliktarin yung kwento. At dahil nga madalas walang naniniwala sa'yo, di ba? Ang daling ipinta sa iba na ikaw yung toxic. Number 2, escalation. Unpredictable sila. Kapag natapakan mo yung ego nila, they won't give up. Pwede pa sila gumawa ng paraan para lalo ka pang saktan. Hindi worth it yung gaganti ka, pero years naman ang madedelay sa pag-heal mo. Pagdating sa narcissist, ang totoong revenge ay ito. Yung hindi na siya nakikinabang sa'yo. Wala nang love, wala nang attention, wala nang reaction, walang access sa'yo. Kasi dun nabubuhay yung narcissist. Nabubuhay siya sa eagerness mo ayusin yung relationship. Hanggang andyan yung eagerness mo, mabubuhay at mabubuhay yung relationship mo with the narcissist. Pero paano pag hindi ka pa makaalis? Okay, survival mode muna tayo. Una, yung gray rock or yellow rock method, magpaka-boring ka. Medyo cold pero polite pa rin. Huwag mo siyang bigyan ng emosyon na pwede niyang gamitin against you. Pag nagtanong yan, huwag mong sabihin na sobrang stress ako or nasasaktan ako. Ang sagot mo na lang, okay lang ako. Normal work stuff. Period. Ito ang kailangan mong tandaan palagi ha. Sa narcissist, your emotions are used as weapons against you. Second is be financially strategic. Kung pera ang pumipigil sa'yo, kailangan mo mag-ipon ng tahimik. Kung nagbibigay siya, itabi mo. Kung kaya, maghanap ka ng work online at wag mong i-reveal ang sahod mo. Ang goal mo ay makabuo ka ng exit fund para pag alis mo, hindi mo na kailangang makiusap. Number 3, i-rethink mo yung broken family fear. Pag lumaki ang bata sa isang household na nakakalito, puno ng takot, puno ng manipulation, and emotional chaos, ma-o-observe nila yun and it will affect their mental health. Maraming mga bata na lumaki sa isang family na broken, pero dahil safe yung environment, they were able to pursue their careers and they were able to become strong and independent. Number 4, guard your safe spaces. Piliin mong mabuti kung sino ang pagsasabihan mo ng pinagdadaanan mo. Maghanap ka ng kaibigan na close sa'yo, pero hindi close sa narcissist. Kailangan kasi natin umiwas sa mga flying monkeys. Ito yung mga enablers ng narcissist. Kunwari, concerned sila sa'yo, pero sila talaga yung nagdadala ng chismis doon sa narcissist para tulungan siya. So, tatanungin ulit kita. Gusto mo ba talagang maghigante? Or gusto mo nang simulan yung plano para tuluyang mawalan na siya ng access sa'yo?